Wag na wag kang maniniwala sa bagong statement ngayon na nilabas ni Pope Francis. Basahin po natin yung kanyang sinabi. Sabi niya pong ganon, all religions are a path to reach God. Sa Tagalog, lahat daw ng relihiyon, iba-ibang relihiyon, ay daan para makapunta sa Diyos. Sinabi niya pa, there is only one God. Tama naman, meron lamang iisang Diyos. There is only one God, and our religions, our languages, paths to reach God. Meron lamang iisang tunay na Diyos pero ang bawat relihiyon na iba-iba ay daan daw para makarating sa Diyos. Some are Sikh, some are Muslim, some are Hindu, some are Christians, but they are different paths. So ito po ay momalabs talaga. Kasi kung sasabihin po natin na itong iba't ibang religion na ito, Muslim, Hinduism, Christianity, Judaism, ay merong different paths. Kung different paths po yan mga kapatid, different gods din po yan. So, well, iyon ang interpretasyon ng isang born again mga kapatid. No? Kung may iba't ibang daan, ibig sabihin, iba't ibang Diyos. Ngayon, ang born again, iba't ibang faction. Ibig sabihin, iba ding Diyos. Maraming nagkomento kay Pope Francis na kahit pa sa loob ng simbahang Katoliko, heretic daw na Papa. Ito'y tatalakayin natin mga kapatid. Ano ba yung konteksto? Sa kaniyang pahayag, sinabi ba niya, all religions are equal ito? Samahan niya ako. Kumusta? Abangan ninyo. Ngayong alas 5, live ang talakayan nila ni Father Darwin at Pastor Bacalaris ng Seventh-day Adventist mga kapatid. Abangan natin, live natin dito ang talakayan, no? Nila ni Bacalaris. Ang talakayan na yan, gusto niya, walang paksa na pagdalagdaan, walang roles, basta question and answer lang. Isang oras natatanungin si Pastor Bacalaris, isang oras naman natatanungin si Father Darwin, walang paksa. Yun ang gusto ng Seventh-day Adventist. Ngayon, may hamon din si Bro Jerry Laeg sa akin na ganun din na isa-isang oras, walang paksa na susundin, walang roles, walang moderator, tanungan lang. Pero gusto niya sa loob lang ng room, no? Di sa public. Pero ito din ang counter offer ko kay Bro Jerry Laeg ng Seventh-day Adventist. Gawin nating public. At kadalasan sa mga nag-request dito, sabi nila, huwag Cebuano, Tagalog. Dahil karamihan ng mga Tagalog di makaunawa ng Cebuano. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Payag ba tayo na gawin doon sa isang silid lamang, isang room, hindi sa public? O doon talaga sa public? Ano, comment kayo. Ano gusto nyo? Tagalog ba na talakayan o Cebuano? Sige, mag-comment kayo ha, mga kapatid. So welcome. Abangan ninyo mamaya ang kay Father Darwin, no? Abangan ninyo live natin dito. So sa mga kapatid natin na sumusubaybay at suking taga-subaybay sa ating live streaming, inaanyayahan natin na huwag kalimutan na pindutin ang ating like sa live at huwag ding kalimutan na pindutin ang bell button at mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Okay, so comment kayo. Ang gusto ni Bro Jerry Laeg sa natalakayan, doon lang umano sa loob ng room. May mga video pero di lang umano isa publiko ang talakayan. Doon lang sa loob ng room. Cebuano, walang moderator, walang paksa, walang roles. Basta ganon ang kanilang bagong gusto, mga kapatid. No? May nag-comment dito, sabi ni Susan Kabakob,
Sige, mag-comment kayo. Anong gusto ninyo? Cebuano ba? Pagbigyan natin sila Cebuano na talakayan? Okay naman yung Cebuano. Yun ang language namin. So, fluent tayo pag Cebuano. Pero karamihan nag-request Tagalog, di makaunawa. Yung debate kasi na nangyari doon sa Cagayan de Oro, maraming salamat ni Father Retikis at sa lahat ng mga CFD. Cebuano yon. Pero daming mga nagreklamong mga Tagalog, di kami makaunawa ng Cebuano. Buti na lang ang mga Cebuano makaunawa ng Tagalog, no? Dahil yun ay pinag-aaralan natin. Si Josie Balibay. Good morning. Oy, good morning. Saan nga bansa ka, kapatid? No? O mamaya, abangan ninyo, live tayo sa talakayan ni Father Darwin. Si William Amais, Tagalog daw. Si Susan Kubakob, Tagalog daw. Si Godravi, ay from England. Hello. Ano, escape. Maraming salamat po, kapatid. Maraming salamat po sa suporta. Kung si Bro Jando pa sa pamamagitan ng ganyang ginagawa niyo, makakatulong kayo sa ministry. Maganda pakinggan yun, Bro Jando, no? Si kapatid na Dolor Kudiraw, si Ramiro Pabian, Tagalog para madaming kaunawa. Jingjing Bahaw, si Jim Suto, Tagalog ang debate umano. Si kapatid Tidi Pinida, yan sa Tarlac, Concepcion. Si Romeo Fabian, public dapat umano. Si Cogravi, Tagalog at sa public, Brother Wendell. William Amaes, Tagalog. Para makaintindi, si kapatid na TD Pinida, sana Tagalog. Bro, Jerry Laeg, no? Kapatid, kababayan ko ito. Tagalog daw umano, Bro Jerry. At gawin natin sa public. Kung maaari, okay ka ba, Bro Jerry, na dito natin gawin sa Osami City sa public plaza o sa market? Si Elaria Sintelias. Do it in public. Do it in English. The whole world are watching. So English ang gusto ni Glyceria Sintelias, Bro Jerry. Pero karamihan sabi nila Tagalog daw umano. May isa dito sabi niya English ang debate. No? So alam naman natin mga kapatid na ang daming mga sikta. Yes. Kapatid na si Leria. They are not only attacking in the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of Catholics in their fold. So kaya ating sasagutin ito sila mga kapatid, no? Dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Si Gloria Paluan, hello! Ikaw naman si G. David. Si Eugene Morcosok, Tagalog man, kasi mahirap intindihin Bisaya. Ako, nakapunta na ako sa Mountain Province, Ifugao, sa Ilocos. Nako, ang hirap talaga unawain. Yung mga salita nila na di natin napag-aralan, no? Kahit na yung sa Burungan, pagpunta namin doon, nako. Kaya, hirap talaga. Ganon din ang mga Tagalog. Mahirap talaga yung di sila makaunawa ng Cebuano. Si kapatid na si Relo Castro. Ito si kapatid na si Relo Castro. Alam niyo, Seventh-day Adventist ito. Seventh-day Adventist ito noon, mga kapatid, na nagsubaybay palagi sa ating public discussion. Hanggang yumakap sa simbahang Katoliko, naging lay minister at nagiging CFD. Si
Bro Cirelo Castro, ha? Hello, bro Cirelo. Si Wilma Pundi. Abangan ninyo mamaya, mga kapatid, no? Yung debate ni at diskusyon nila ni Father Darwin, no? Si Danilo Bermejo diyan sa General Santos, okay? At ngayong Oktubre 19, nandyan tayo sa St. Arnold Jansin Paris sa Alumnos Basak, San Nicolas, Cebu City, sa parokya ni Father Danilo Naval, isang SVD na pare. So kita-kita tayo. Habang may schedule din tayo sa Baoco Mountain Province, mga November 23, November 16, diyan tayo sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. So sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, welcome. Sabi ni Florentino Arbalado, siyempre sa public. Oh, no? Okay. So, simulan na natin si CG David, no? Sa kaniyang komento kay Pope Francis sa naunang pahayag nito. Wag na wag kang maniniwala sa bagong statement ngayon na nilabas ni Pope Francis. Basahin po natin yung kanyang sinabi. Sabi niya pong ganon, all religions are a path to reach God. Sa Tagalog, lahat daw ng relihiyon, iba-ibang relihiyon, ay daan para makapunta sa Diyos. Sinabi niya pa, there is only one God. Tama naman, meron lamang iisang Diyos. There is only one God, and our religions, our languages, paths to reach God. Meron lamang iisang tunay na Diyos, pero ang bawat relihiyon na iba-iba ay daan daw para makarating sa Diyos. Some are Sikh, some are Muslim, some are Hindu, some are Christians, but they are different paths. So ito po ay momalabs talaga. Kasi kung sasabihin po natin na itong iba't ibang religion na ito, Muslim, Hinduism, Christianity, Judaism, ay merong different paths. Kung different paths po yan mga kapatid, different gods din po yan. So hindi po lahat ng religion pag different paths, iba't ibang daan ay daan pag iba't ibang daan o mano, ibig sabihin iba't ibang Diyos din. Ito sinagot din ni Rex the Seminarian, no? Ito paliwanag ni Rex the Seminarian. Sinabi ba ni Pope Francis na pare-parehas lang ng religion? All religions are a path to reach God. There is only one God, and our religions are languages, paths to reach God. Some are Sikh, Muslim, Hindu, Christians. They are different ways to God. So yung sinasabi ni Pope Francis na lahat ng relihiyon ay pamamaraan para maabot ang Diyos. Pero ang sabi niya sa huli, they are different ways to God. Ibig sabihin, iba-iba ng paraan. Hindi magkakamuka. Ano ang kinaibahan ng simbahang Katoliko sa ibang mga relihiyon at mga sekta at mga denominasyon? Ang simbahang Katoliko ay nagtataglay ng fullness of truth. Nasa atin ang kaganapan, ang kabuuan ng katotohanan na wala sa ibang relihiyon, na wala sa ibang sekta, denominasyon. Sa atin ni-reveal ng Panginoong Diyos ang kabuuan ng katotohanan. Nasa atin na ang lahat-lahat. Nasa atin ang mga sakramento. Nasa atin ang Biblia, ang banal na kasulatan. Nasa atin ang sacred tradition. Nasa atin ang apostolic line of succession. Ibig sabihin ba nun, kapag wala ka sa simbahang Katoliko, hindi ka na mariligtas? Di po tayo katulad ng mga INC, na kapag hindi kayo miyembro, hindi kayo kaanib, kasapi, hindi na kayo magliligtas at mapupunta kayo sa impyerno. Hindi po ganun sa simbahang Katoliko. Pero nasa simbahang Katoliko ang fullness of truth o ang kaganapan. Hindi ka man umanib dahil hindi mo naman kasalanan, pero pwede ka pa rin maligtas. At kung maliligtas man sila, naligtas sila sa pamamagitan ng grasya ng Panginoong Hesukristo. Walang kaligtasan apart from the grace of Christ. Dahil ang grasya ng Diyos ay kumikilos sa loob ng simbahan at kahit pa sa labas ng simbahang Katolika. Yun ang paliwanag ni Rex the Seminarian. Padalangin din natin si Rex na ma-ordain sa pagiging pari. Nangangailangan tayo ng katulad din niya, no? Na
magpapaliwanag sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. So, ano ba ang konteksto sa pahayag ni Pope Francis kung saan maraming nagkomento kahit mga Katoliko at isa na ito si Pastor C.G. David ng Born Again. Okay, pakinggan muna natin ang Catholic answer kaugnay nito. Jimmy, I'm hoping you can unpack what the Pope said about may nagtanong sa kanilang programa kaugnay sa pahayag ng Santo Papa. After his Asia, tour, that he said all religions lead to God. We all worship the one God. Yeah, he didn't say that. Okay, tell me what he said. Okay, so this was at his stop in Singapore, and, as normal, when the Pope says something, people rip it out of context and blast it all over everywhere without the surrounding context to make it clear. Basically, now the first thing you got to do is frame this in terms of who's talking. And one of the things we know about Pope Francis is he places a high priority on evangelization. The first document that he issued upon becoming Pope was all about evangelization and the need to share the gospel of Jesus Christ with people. And he's regularly hit that theme. When he reorganized the Vatican, he made the congregation, or now dicastery, for evangelization first, above the one for the doctrine of the faith. So evangelization and sharing the gospel of Christ is really important to this Pope. So you got to bear that in mind when you read the text. So what happens when we read the text? Well, we find out that he sets aside, because he mentions it, he set aside the prepared speech he had that he was going to give to these young people and just talk off the cuff, because he wanted, to make a connection with them. He had things he wanted to say that I guess weren't in the speech, and he wanted to make this connection with these young people. So you got to bear in mind, he's not given a carefully phrased, pre-prepared text that's been vetted. And when that happens with Francis, it's often a bit imprecise. So you have to have some generosity and say, what's he trying to say here? Well, when you read the actual paragraph in question, he starts by saying that I admire you young people for your ability to conduct interreligious dialogue. So that's the topic, how to conduct interreligious dialogue. He's not making a general statement in the abstract. He's talking about the proper way to do interreligious dialogue. And he then raises the idea of getting into fights as part of interreligious dialogue. And he solicits an answer from the young people that if you get into fights about, whose God is better than whose, and whose religion is more true and stuff, that's going to lead to destruction. So what he's doing is counseling people against having fights when they're doing religious dialogue. He wants it to be respectful and low-key. That doesn't mean you deny your beliefs. It just means you're respectful and peaceful in how you do religious dialogue. And he then says, he doesn't say all religions lead to God. He said all religions are paths to God, meaning they're ways that people try to pursue God. That doesn't mean they're all going to get you to a correct understanding of God. Much less does it mean that they're all equal and it doesn't matter what your religion you are. We already know this guy is big on evangelization and teaching people about Jesus Christ. What he's not big on is getting into fights about that or other deities as part of interreligious dialogue. So he's acknowledging a truth that, religions can be spoken of as paths to God in the sense that people walk these paths trying to get closer to God, but that doesn't mean they're all equal or that they're all going to get you to an accurate understanding of God. Hey, thanks for watching. Yan sa Catholic Answers, ang sagot nila kaugnay sa isang babae na nagtanong sa pahayag ni Pope Francis, na ito din ang may kuminto si G. David na isang pastor ng Born Again. Huwag kayong maniniwala sa Santo Papa. Muslim, Hinduism, Christianity, Judaism ay merong different paths. Kung different paths po yan, mga kapatid, different gods din po yan. So pag different paths ibig sabihin different gods din. Now, ibalik natin sa Born Again.
Ang daming born again ngayon. Different factions. Ibig ba sabihin, different gods na din ang born again? Tama yung sinabi ni Rex the Seminarian na ang pagkakaiba lang sa simbahang Katoliko na ang simbahang Katoliko, ito ang tunay na iglesia. Dapat ipakilala talaga natin. Maalala natin yung sinabi, nagkomento tayo sa isang pari na hindi na kailangan ipakilala pa, panindigan pa ng simbahang Katoliko ay tunay. Bakit? Hindi naman nag-expire yung turo ng ating Panginoong Hesus San Mateo Kapitulo 28, 19-20 na ipangaral ang katotohanan. Kaya nga, San Juan 8:44, si Satanas, ama ng kasinungalingan. Lumitaw ang iba't ibang mga siktang tatag na lamang ng tao, imbento at itinatag lamang ng tao, at ito'y nagkaisa laban sa simbahang Katoliko. Bakit? Dahil ang simbahang Katoliko ay katotohanan, samantalang ang demonyo galit ng katotohanan. Galit talaga sa katotohanan. Sa kasaysayan na palagi nating ginagamit mga kapatid, Coller's Encyclopedia and Knowledge, Volume 5, page 106, Catholic Church, Catholicos Universal, a term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed without pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. At alam naman natin yung aral ng mga iba't ibang sikta, gusto sila, letra por letra, may mabasa ba na Catholic sa Biblia? Although, yung salitang Catholic galing sa original Greek Bible na Ecclesia Catholis sa Gawa Kapitulo 9, versikulo 31, Himinon Ecclesia Catholis. Pero kung sasalin ang problema nitong mga ibang sikta, pag may mabasa letra por letra, sasabihin nila, abay, version lang yan. Ni talibong, di mag-research kayo kung di ba nag-exist talaga. Halimbawa, ang paraphrase on the New Testament. Ito mabasa natin sa Romans chapter 11, verse 12. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. So, Catholic Christian Church ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, kung sinasabi nitong sa interpretasyon nitong pastor na si C.G. David na di dapat paniwalaan dahil pag sinabing iba't ibang daan, ibig sabihin iba't ibang Diyos. Nakalimutan na ba ni C.G. David na sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, nang isinilang ang ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2, alam ba na inihayag mismo ng Diyos ang katotohanan kaugnay sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo saan? Doon sa tatlong mga pantas. Di ba? At alam nyo, yung tatlong mga pantas, hindi yun mga Hodyo. Mga pagano yun. So, bakit doon inihayag ng Diyos sa mga pagano na mga pantas? Ang pagsilang nasa San Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Pagkatapos na maipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Hoda sa panahon ng paghahari ni Herodes, may dumating sa Jerusalem mula sa silangan na mga lalaking pantas na sa pag-aaral ng mga bituin. Sinabi nila, saan naroroon ang ipinanganak na hari ng mga Hodyo? Ito ay sapagkat
nakita namin ang kaniyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. See? Mali ba ang nasulat ni San Mateo na itong mga pantas na ito, hindi ito Hudyo? At sa konteksto nila, ang Hudyo lamang noon ang chosen people of God. Pero bakit inihayag ng Diyos sa tatlong mga pantas ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Kaya nga, ang simbahan, hindi mali ang pahayag ni Pope Francis. Bakit? Kahit nga ang ating Panginoong Hesukristo, may sinabi ang ating Panginoong Hesukristo. Asan yan? San Mateo, San Juan, Kapitulo 16. Ito ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko. At ang lahat ng nakikinig sa akin ay nakikinig sa isang kawan na lang na may iisang pastol. See? Sa ibang salin, kailangang dadalhin ko rin sila at makikinig sila sa tinig sa iisang pastol. Ano ba yung kawan? Kung tingnan natin ang Gawa Kapitulo 20, versikulo 28 na inaangkin din ng mga iglesia ni Kristo, pero ang kanilang paboritong gagamitin mga kapatid, no? So ang palaging ginagamit nila yung Mopa Translation Bible. Dahil sabi nila mabasa kasi Church of Christ. Pero tingnan mga obispo ang hinerang ng Diyos upang magbantay sa kanyang kawan. At ano yung kawan? Yung iglesia ng Diyos na binili sa kanyang banal na dugo. So, although ang simbahang Katoliko, nandito sa atin ang fullness of truth. Ang mga sakramento ng simbahan, wala yan sa mga kapatid natin. Meron tayong teaching authority. Meron tayong apostolic tradition. Meron tayong Bible. At yung Bible na nasa atin ay produkto sa pagtuturo ng simbahang Katoliko. Ngunit, ang iba't ibang sikta na lumitaw sa ating panahon ngayon ay produkto sa maling interpretasyon sa Biblia. Okay. Tuloy natin si G. David. So, hindi po lahat ng religion ay daan patungo sa isang tunay na Diyos. Kaya pong sinasabi ni Pope Francis na all religions are a path. Well, kung alam mo ang katotohanan, ngunit di mo tinatanggap at umalis ka sa katotohanan, yun ang sinabi sa Biblia sa unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila ay galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. Pahayag sa Colossians 1:10. Malinaw ang sabi ni San Pablo, mga kapatid, no? Sa Biblia. Tingnan natin ang pahayag ni San Pablo kung ano ang mangyari sa mga tao na hindi tumatanggap sa katotohanan. No? So, wala daw umanong kaligtasan pag di tumanggap sa katotohanan. Okay. Sa simbahang Katoliko, meron tayong tinatawag na
invisible members of the Catholic Church. Ano yon? Yung idiniklara, tanda natin ha, San Mateo 16:18, San Mateo 18:18, ano man ang ipahintulot, ang itinutukoy dyan sa simbahan na tatag ng ating Panginoon Kristo dito sa lupa, ay pinapahintulot din doon sa langit. So, ano ang deklarasyon ng simbahan? Batay sa Lumen Gentium number 16. Malinaw yon, na through no fault of their own, do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it, through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Ngayon, kung tutol si Pastor Siri David sa pahayag ng Papa, nakalimutan na ba niya ang parable of Good Samaritan sa San Lucas Kapitulo 10, versikulo 25-37? Hindi yun Hudyo. Ang mga Hudyo ang kinikilala noong chosen people of God. Pero bakit yung taga-Samaritan, Samarian, ay nagiging Good Samaritan? Kumpara sa mga Hudyo na hindi naman siya kabilang sa tinatawag na chosen people of God. Yan. Kaya dito napapasok ang tinatawag na through no fault of their own, do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will as they know it. Through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Pero, kung alam mo ang katotohanan, ngunit nagtatag ka lang ng sikta para sa cash sunduan, ay anong mangyari? May tinatawag na sinimpa kanon, ano yun? Ngayon, yun, October 3, di ba? Ay, anong ibig sabihin? Si kay Father Darwin? Yes. So, the Church of Christ, ayon sa Lumen Gentium number 14, the Church of Christ must be in nature, in service. It served men through 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. See? Okay. Tuloy natin si Pastor C.G. David dito, mga kapatid. To reach God, ako po, sinasabi ko, not all religions are a path to reach true God. Hindi. Tandaan natin, nag-react si C.G. David kaugnay dyan, na hindi naman siya, ang sikta nila ay hindi relihiyon daw. Born again. Anti-religion yan, hindi sila religion. Pero sa Biblia, mga apostol, meron bang religion? Meron ba? Ito, unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16. Ito, mabasa natin. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at sa liga ng katotohanan. Iglesia, hindi Biblia ha. Sa 16, hindi maikakaila na napakadakila ang hiwaga ng ating relihiyon. Siya nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. Batay sa mabasa natin, ang mga apostoles ay may religion. Pero itong
born again, hindi daw sila religion. Ha? Hindi sila religion. Kaya kung di sila religion, mga kapatid, no? Dahil para sa kanila, di kailangan ng religion para sa kaligtasan, saan kaya nila yan napulot? Pero kung sisilipin natin ang Biblia, o ng Timoteo 4:7 hanggang 9, don't have anything to do with worthless, senseless story. Work hard to be truly religious. As a saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. So ano daw umano ang promise? Life now and forever. Sandali. Si Bro Jando nagtawag na. Para siguro ito sa live namin. Sandali nagtawag na si Bro Jando. Okay. Sandali. Okay, sandali muna. Hello, Bro Jando. Bro Jando? Walang audio yata. So, sandali. Walang audio. Okay, dungog na ka. Kanang kuan, kanang live ka sa Dialogo May Tabo, dili. Live ko. Asan ang link? Saka nag-link ka kay nangutana mo mga sabadista kung musulod ba daw kuno ka. Live ko. Alas 5, ano? Karon na kana pa may meeting. Sige. Sulod na daw ipangitan ng mga sabadista ay lang tingog. Pero pwede na yang i-live? Di pa. Meeting pa yan? Meeting pa? Meeting pa. So mamaya na ako papasok. Naka-live ako kasi ngayon. Okay. Sige, mamaya na ako papasok. Bigyan mo ako ng link. Okay, so antayin mo, may meeting pa mga kapatid. May meeting pa. May meeting pa sila si Father Darwin para sa ating live discussion ngayon. Tuloy natin si G. David. Hindi po lahat ng relihiyon ay daan para patungo sa isang tunay at nag-iisang Diyos. Paano ko po nasabi? Tatandaan po natin, bawat religion ay may kanya-kanyang pagkakaunawa at pagkakaintindi sa Diyos na kanilang sinasamba. For example, yung mga Muslim, naniniwala sila na ang Diyos nila na si Allah ay wala pong anak. Pero ang Diyos Ama na kinikilala natin ay merong kaisa-isang anak. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. So pero kahit yun ang paniniwala ng mga Muslim, sa Catechism of the Catholic Church natin, 841 o 46 mga kapatid, ang mga Muslim na kumikilala sa Diyos ni Abraham ay sila din ay makakamit ng kaligtasan. Pero ginagamit yan na catechism ng mga Muslim, yung catechism ng Catholic Church, palaging ginagamit yan ng mga balik Islam. May side note kasi dyan. Ang side note sa catechism ay LG number 16. Tama naman na si Allah ay hindi Trinity. Pero may communality ang Muslim at ang Katoliko, ang mga Kristiyano. Ano yon? Sumasamba tayo sa iisang Diyos. Iisang Diyos. Kahit Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, iisang Diyos lang man yan. Pero sa mga, yun tinatawag monotheism. Pero sa
Muslim, di sila makatanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Anong sabi ng katikisim natin? Through no fault of their own. Ipinanganakan, di mo alam ang katotohanan na ipanganak ka na miyembro na, alang naman, diretso ka na lang sa impyerno. Ano ka, Diyos? Oh. Through no fault of their own, do not know the true church of Christ. Kaya, di ba niyo napansin? Halimbawa, ni C.G. David, bakit diyan sa Biblia makita natin si Haring Nabucodonosor. Si Haring Nabucodonosor, pangano yon? Iba ang religion dahil paganism sila. Pero bakit tinatawag siya sa Jeremiah chapter 43 verse 10 na ang Diyos mismo nagsabi na may king? Pero pagano siya? So, malinaw yung paliwanag ni Rex the Seminarian kanina, mga kapatid. Okay? So, kahit anong religion pala, okay lang. Kasi may commonality. Bakit kayo nag-debate sino ang tunay? Hindi naman sinabi na okay lang dahil may commonality. Kaya nga ipinangaral natin, ang ating Panginoon Jesucristo, San Juan Kapitulo 10:16, ako ay may mga tupa na nasa labas ng kawan. May kinikilala ang ating Panginoon Jesucristo na tupa, sabi ni Clara Mega, may kinikilala ang ating Panginoon Jesucristo na tupa labas sa kanyang kawan. Pero hindi hanggang dyan. Bakit tayo nakipagdebate? 18:28 ng Gawa. Kahit nga ang mga apostol nakipagdebate noon gamit ang kasulatan to prove they defeated the Jews in public debate to prove that Jesus is the Messiah. No? So, bakit nakipag-debate? Para ilantad ang katotohanan dahil kahit nasa labas sila sa kawan, may kautusan ng ating Panginoon na dalhin niya sa kawan para makikinig sa isang busis sa isang pastol. Yan. So, different religions, di ibig sabihin, are equally true because different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. However, through no fault of their own, do not know the true church of Christ or His Gospels, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Okay, dito lang muna tayo, dahil maganda tayo para sa, abangan ninyo si Pastor Bacalares at Father Darwin Gitgano, ilang minutos na lang. Mag-live tayo, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pag-subaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye.